guys! Ngayon naman, i-check naman natin ang ating EMG Janwick 3. Ayan. So, si EMG, meron siyang Certificate of Authenticity. Ito yung kanyang license. Ayan, unit license siya na nagbibigay siya ng rights para kopyahin yung unit. Nagbibigay siya ng rights kay Taran Tactical. So, ito yung pinaka certificate of authenticity niya. Ayan. Hindi siya same nung ibang mga lumalabas na Janwick 3 na walang ganito. Ito talaga is legit. Ayan. Okay. So, yung ating Janwick 3 ay full metal. Ayan, full metal siya. Tapos yan, actually ito is high kappa 2011. Naka magwell, naka fiber optic. Ayan. Tapos meron siyang markings na Taran Tactical Innovation. Okay. Tapos yung barrel niya, ayan, parang bronze. Ayan, check natin. 9x19. Meron nakasulat na 2011. Ayan, may mga markings ang ganyan. Tapos meron siyang railing sa ilalim na pwede siyang kabitan like ng flashlight. Ayan, yung mga accessories na pwede. Okay, tapos naka-magwell na rin ang Taran Tactical. Ito is same unit doon sa ginamit ni Janwick sa part 3. Kaya tinawag siyang Janwick 3. Ito yung baril na gamit-gamit ni Janwick doon. Okay. Tapos, itong unit na to, meron siyang dual safety. Ito yung safety niya. Ito yung pag ni-slide mo siya, yan, safety na yan, hindi na natin magagamit yung trigger. Kasi mo, hindi na umaangat yung hammer. Bukod dyan, pag hindi mo pinrush to, yan, hindi rin gagana yung trigger niya. Ito yung safety na to, saka safety rin yan. Okay? Bawa, nakataas yan. Pindot yan. Pag nakababa yan, pag hindi mo rin pinindot to, hindi rin gagana yan. So, dapat yan, nakapress yan, saka mo pipindutin. Kailangan kasi nakaganyan. Pag nakaganyan, pipindot siya. Then, yun, saka lang gagana yung trigger. Saka lang pumapalo yung hammer. Yun yung kagandahan sa mga high kappa. Okay, so test fire natin. Yan, para ma-check natin kung gaano kalakas ang ating Janwick 3. Testing unit. Actually, ito yung isa sa pinakamahal na unit eh. Kaya ganyan siya kaaganda. Okay, check natin. Lagay tayo ng bala and gas sa ating magazine. Ito yung magazine. Yung ganitong magazine, maximum ata niya mga 27 rounds. So, syempre, dahil na ang airsoft is training pistol, hindi natin ina-advise na punuin. So, kailangan siguro mga 18 rounds pwede na. Parang same sa tunay na 18 rounds. Or kaya 17 plus 1. Parang ganun lang. Okay. So, ngayon, lagyan lang natin siya ng konti para lang ma-try lang natin. Ma-test fire lang natin siya. Okay. Then, lagay tayo ng gas. Okay. So, test fire natin yung unit. Yun ang ating target. Okay. So, nilagyan na natin siya ng gas and bala. Test natin. So, pag nagkahawak tayo nito, dahil nga nandito yung safety niya, yan. So, kailangan lagi nakadiin yan para mapipindot natin yung trigger. Okay. Tapos, itong thumb natin, dapat nakaganyan. Yan. Yan. Kasi, ito kasi safety to eh.
So, kailangan tong thumb natin nakaganyan. Kasi minsan, baka hindi natin mapansin, maangat natin yan, maglalak. Nakaibabaw dyan yung kamay natin. Okay, para mapigilan din natin yung recoil, para makabalik tayo sa aim agad. Then, fire. Okay, so same sa railgun na pag naubusan siya ng bala, nag-i-slide lock. So, una nating ginagawa for the safety. Yan, release magazine. Actually, mas mabilis i-release yung magazine niya kasi pansin mo, yung release magazine niya nakaangat. Ayan, yan din yung isa sa different niya doon sa iba. Okay. So, release magazine. Then, release natin yung slide lock. Then, trigger. So, ganun lang guys. Ayan. Ganon kaganda ang ating John Wick 3. Ayan, sa forma pa lang. Shoutout po pala kay Sir Mark. Ayan. Hi sir, thank you sa pag-avail nito. Ayan, ready na namin for shipping. Okay, thank you so much. Bye-bye.